beloved, Boss Mike Cervera. Kita nyo to, tong kalbo na to. Ito, tong kalbo. Ha? Naloko na. Pakinggan nyo. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor, Napakasinungaling kasi nito, nanggigigil ako eh. Pansinin nyo ha, hindi siya marunong sumagot ng diretsong sagot. Oo. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Oo nga. yun po, Your Honor, sa inyo. No? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, Kalokohan yan. ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Ano dokumento? Alalahanin mo lang naman kung kailan. O pwede mo naman sabihin na buwan ng ganito, June, kung hindi mo natatandaan yung petsa. At taong 2012, kung 2012 yan. O kung 1970 yan. Di ba? Naloko na. Ako nga, natatandaan ko pa lahat ng mga ex ko eh. Di ba? At natatandaan ko rin kung kailan kami mga naghiwalay eh. Oh, naku, Diyos ko po. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Alam mo, imposibleng hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, di mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Oo nga. Oo nga. Oo. Honor, Sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, Service. Secretary Ochoa po, yun po yung... Naniwala ka. Kakainis, no? Di mo na alam. Wala. Your Honor, Your Honor, Your Honor, Your Honor, Your Honor. Hindi kaya puro eh. Your Honor eh. DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung Naniwala sabi ka? niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. nga. That's pure hearsay. Hindi yan tatayo sa korte. Naloko na. Sabi ni ni Jinggoy. Puro sabi ni sabi ni ganyan, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Naloko. Puro sabi lang eh. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya, basta ang sinabi Naloko. So, sa madaling salita, sige, tapusin muna natin to. niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino yan, nagsabi? si Asik Gadapan po. Namatay na. Di ko po alam, dito ko lang po kay Senator Bato nalaman po Yung yun. ginagamit mo ba yan? Napakasinungaling mo. Naloko na. Yung ang kabilang barangay namin, kabilang bayan namin, alam kong may namatay eh. Naloko Yung na. pang kasama mo, di ba? Yung pang nakasama mo, mga boss, kayo, yung mga nakasama nyo, hindi nyo naman na alam na namatay na ng matagal? Grabe, kalukuhan nyo. Patay. No, Your Honor. You are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi maalala yan, Jinggoy, hindi. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso, Just answer my question. Kailan ka natanggal? Yun lang ang tinatanong, kailan ka natanggal? Ang dami. Naloko Ganon yung style niya. Oo, ganon yung style niya. So sa madaling salita, mga kababayan, wala itong mga ito, puro ganyan-ganyan lang ha. Ganyan lang yung sasabihin niya. Ganito po, ganyan po, ganito, si ganito, sabi ni ganyan. Naloko. So eto na nga mga kababayan ha. Eto na. So eto na nga.
Oh, yung lolo nyo. Ayan. Dalawang kaso magkasunod, oh, na araw. Lakihan natin. Oh, ayan, oh, 'di ba? Nakikita nyo ba 'yan? Oh, unang kaso, hindi, kita nyo magkasunod na araw mga kababayan, oh. Magkasunod na araw, magkaibang kaso. Naloko na. Eto, oh, nakalagay dito sa unang kaso niya, March 2. Ano ba to? 2023. Ay, nakaraang taon lang. Kaya siguro ito matindi ang pangangailangan. Ano? Kita nyo, oh, mga kababayan, oh, ano tong isa? March 2. Ano ang kaso? False testimony. Hindi ko makita masyado. Etong pangalawa, iba na naman ang damit, oh. Magkaiba kulay ng damit, oh, mga boss. Oh, ito naka-short, ito naka-pantalon. Oh, violation of section 91. Oh, Republic Act of hindi ko makita. Oh, basta ito. So meron namang article, puntahan natin. Article. Oh, ano sabi dito? Dismiss na PDEA agent Timbog. Anong kaso? March 8 to 2023, alas 12 ng umaga. Manila, Philippines, isang kontrobersyal na dismiss. Kontrobersyal pala to? Naloko na. Ha? Kontrobersyal na talaga si Kalbo. Oo, na-dismiss. Agent ng Philippine Drug Enforcement Agency ang naaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga. Philippine National Police, PNP, at ikinulong sa Pasig City Police Detention Center. Dahil sa mga kasong inihain ng PDEA at ng mga government prosecutors laban sa mga big-time drug lord personalities. Kasunod niyan, si Morales ay naharap sa oposisyon. Oposisyon sa kanyang pagpipilit na manatili bilang pinuno ng asosasyon dahil sa sinasabing umano'y excessive fees, sobra-sobrang paniningil. Naloko na. Saan yan, Boss Mike? Sa PGEB, HOA, sa homeowners at sa kanyang bigong proyekto. Kita, manloloko pala ito eh. Naloko na. Anong klase itong testigo? Anong klaseng testigo to ni Bato? Naloko Tuloy mo, Boss Mike. At sa kanyang bigong proyekto na i-accommodate ang pagtatayo ng City Evacuation Center sa loob ng exclusive na Parkwood Greens Executive Village sa Barangay Maybunga, Pasig City. Naloko na. Si Morales na dating membro ng PDEA, Intelligence and Investigation Service, ay na-dismiss mula sa service dahil sa dishonesty. Kita nyo? Naloko na. Dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service noong 2013. Naloko na. Napakawalang iya pala neto eh. Bakit pinapaniwalaan ni Bato? Alam nyo ba kung ano dahilan? Bakit pinapaniwalaan? Naloko na. Paki-comment nga. Mga boss, paki-comment kung bakit pinaniniwalaan to ni Bato. Napakarami pala netong mga anomalya, kinasasangkutang mga kaso, hinuli ng PNP, hinuli ng PDEA, nung nakaraang taon lang. Kung nakaraang taon lang ito mga kababayan, malamang sa alamang, baka ito wala ng pera, unang-una, kailangan ng pinansyal. Ikalawa, baka mamaya pag nakulong ito o merong kasundo rito na kapag nawala si Pangulong Bongbong Marcos, maabsuelto lahat ng kaso. Di ba? Yan yun. So ano gagawin niya? Gagalingan niya na sa pagsisinungaling. Kahit ano na lang ang gagawin niya, pagsisinungaling na lang. Gagalingan niya rin yung pangbobola kay Bato kung alam talaga ni Bato na kung hindi talaga alam ni Bato na ito
ganyan yung mga samot-saring kaso. So, eto na ngayon si Kalbo. Kaya pala. Basta Kalbo naniniwala ako. Kaya pala eh. So, mga kababayan, siguro, dapat talaga, dapat talaga itong si Bato, kalusin na ito. Sa bagay, pinahihinto na nga sa kabila nga ng pag-iimbestiga niya at na meron pa yatang kasunod na hearing, pinatitigil na ito ng mga kapwa senador kasi nagmumukha na silang mga tanga at engot lahat doon. Yung katangahan at kabubuhan ni Bato, nadadamay yung buong Senado. Kaya nga naman, itong mga tulad ni Jinggoy, ni Subiri, at ng iba pa dyan, tulad ni Chis Escudero, tigil mo na yan. Walang pupuntahan yan. Di ba? Kung walang pupuntahan yan, at alam ng mga batikang mga senador, na walang pupuntahan yan lintik na mga na yan. Yan, yung hearing ni Bato na yan. Itigil na. Naloko na. Muli, Mike Cervera po, nagpapaalam na kasi may date. Oo. Naloko na. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.